Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa gabing ito na kami ay muli mong tinipon para sa kadakilaan ng banal mong pangalan. Ama, ang lahat sa buhay namin ngayon ay kaloob mo sa amin. Kami ay patuloy mong tinuturuan, patuloy mo kami pinapalago sa aming pananampalataya, patuloy ka nagpapakilala sa amin, sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. Punong-puno ka, Panginoon, ng mabubuti, Panginoong bagay, at nais mo, Panginoon, na kaming lahat ay lagi naming tignan ang iyong kadakilaan. Nang sa ganon, mapapurihan ka namin sa bawat saglit ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito at sa lahat ng biyayang katanggapin namin buhat sa iyo. Lord, nawa patuloy kami, Panginoon, na mabuksan sa liwanag ng iyong ebanghelyo at kami ay patuloy, Panginoon, na mag-aral sa iyo bilang mga estudyante ng iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa Espiritu Santong pinagkaloob mo sa amin na nagbibigay sa amin ng kakayanan na maunawaan namin ang lahat ng hiwaga ng iyong mga salita. Sa iyo ang kapurihan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay, so pag-usapan natin itong sweet exchange, no? Yung invitation to freedom. Okay? Kasi, etong verse na to is very popular. Actually, widely used. Kahit saan ko mapunta. Meron pang kanta niyan eh. Sino ba yung kumanta niya? Si Basil Valdez ba? O si Nonoy Zuniga? Oo. Yan yung mga panahon ng mga 70s, 80s. Okay. Sa purihin ng Panginoon. Pakibasa nga po natin. Okay. So, kadalasan kasi ito ay ginagamit as invitation. As invitation sa mga tao. Pero ang tanong dito, sinong inimbitahan? Dalawang klase kasi ang mga tao. Merong tinatawag na mga believers na at may tinatawag na mga unbelievers. May mga tao na siya ay nasa labas pa ng kaharian ng Panginoon at may mga tao na nasa loob ng kaharian ng Panginoon. So, linawin natin, ito bang invitation na to ni Christ para to kanino? Appropriate pa ba ito na gamitin para sa mga believers na? So, yun ang pag-usapan natin. Kasi, ang problem kasi, itong verse na to ay isa ito sa mga verse na dahil nga sa hindi nakita yung point ng gospel, madalas magamit ito sa mali. Di ba? Kailangan kasi, basahin mo kasi yung context ng Biblia. Importante yun eh. Dapat alam mo yung context ng Bible para maituro mo siya ng ayon talaga doon sa sinasabi ng Panginoon. Ayon talaga sa intention ng Diyos. Tama? So, hindi natin ito gagamitin. Tatandaan natin, isa ito sa mga natutunan ko sa Panginoon. Sa pagtuturo, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, you are not catering yung curiosity ng tao. Kailangan maipresent mo yung gospel kung ano talaga yung intention ng Panginoon. Okay? So, yun ang tanong. Ano ba talaga yung intention ng Panginoon nung sinabi niya ang mga talatang ito? Tatandaan natin, mga kapatid, ang team ng gospel isa lang. Lalo na naihayag niya sa may 4 gospel, sa Matthew, Mark, Luke, John. Iisa lang ang team niyan eh. Diba? Ano yung team niya? The theme of the gospel is all about the kingdom of God. Yan ang team niya. Hindi siya nag-depart dyan. From the very beginning, mula nung ang dumating yung forerunner, si John the Baptist, hanggang sa dumating ang Panginoong Yesus, hanggang sa umakyat ng Panginoong Yesus, sa may Book of Acts, yan ang topic, Kingdom of Heaven, hanggang doon sa mga books na epistles. Diba? Yan ang topic about the kingdom of God. Ito kasi mahalaga ito, kung ikaw tagapagturo, dapat dito ka nakagir. Kasi ito yung intention talaga ng Panginoon para sa kanyang pagpapahayag.
Iisa lang ang business ng Panginoong Yesus. Wala na siyang ibang business sa ibabaw ng mundo, but to establish the kingdom of God. Amen pa ba? At tayo rin, ng mga tagapagturo, at tayo rin ng mga followers, diyan tayo nakagir. Diyan tayo nakagir. Iyan din yung ating direction kasi iyan yung mandate ng Panginoon eh. So hindi mo dapat kukunin, kunyari, merong isang verse, kukuha ko ng isang verse, at ihiwalay ko siya doon sa original intention ng kabuuan. Amen pa ba? Yung pong tawag doon na contextual. Contextual na pagtuturo. Mahalaga yon sa bawat tagapagturo. At sa atin na mga nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung titignan po ninyo, halos dito pala sa may Book of Matthew, halos every chapter, binabanggit yung Kingdom of God. Napansin nyo? Chapter 3, si John the Baptist yan. Chapter 4, si Jesus Christ na yan. Iisa yung tema niya, tsaka si John the Baptist, napansin nyo? Pagdating sa may chapter 5, yan, nagbigay siya yung beatitude. Nabanggitan naman yung Kingdom of God yan, twice. Chapter 6, tinuruan niya tayong manalangin. Ano ang goal ng prayer? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Tapos tinuruan pa tayo sa may Matthew chapter 6 na your kingdom come. Tapos pati sa may Matthew 6:33. Di ba? Ano yung Matthew 6:33 na favorite natin na verse? Seek ye first the kingdom of God. Kita nyo, puro kingdom ang pinag-uusapan. Okay. Chapter 7, lahat ng hindi namumuhay sa Panginoon will not enter the kingdom of heaven. Chapter 8, yan ang pinag-uusapan, yung mga Israelites na tinanggihan siya, ang hindi nila alam, ang tinatanggihan nila yung kingdom of God. Chapter 8, chapter 9, chapter 10, isa yung tema hanggang sa may chapter 11 na atin pong pag-aaralan ngayon. Kung saan, doon hinango itong ating paksa ngayon, chapter 11. So, sa madaling salita mga kapatid, if we interpret the Bible, huwag kang lalayo doon sa konteksto na yun kasi yun yung team ng Panginoon nung dumating siya. Okay? So, yung mga words, huwag mo siyang gagamitin sa ibang intention other than the intention of the Lord Jesus Christ. Very important yan sa interpretation ng Bible. Okay? Kasi ngayon, sa totoo lang, ang dami na kasi ngayon tinatawag na abused. Na-abused na mga salita ng Panginoon. O na-distort yung presentation. Kasi nga, ang naging goal ng tagapagturo, yung makiliti na yung puso ng tao. Hindi yun yung ating goal. Amen? Hindi yung trabaho ng tagapagturo. Ang trabaho niya ay i-present yung gospel as is. Huwag niyang dadagdagan, huwag niyang babawasan, hindi niya kailangan lagyan ng asukal yon. At huwag naman niyang gawing papaitan yon. Di ba? I-present ang gospel as is. Yun lang yung ating trabaho. Okay. So yung invitation ng Panginoon na ito ay invitation tungkol sa pagpasok ng tao sa kanyang kingdom. Amen. Tama ba ako? Wala nang iba. Yan ang intention ng Panginoon. He is inviting sino? Yung mga tao na nasa labas ng kanyang kingdom. Amen. Bakit niya iniimbitahan yung mga tao sa kanyang kingdom? Kasi ang description kasi ng tao na outside sa kanyang paghahari, ganyan. Yan ang totoong condition ng lahat ng tao. They were slave of sin. Hirap sila, kaya nga dinescribe doon na pagod na sila, na may buhat-buhat sila na nakakaawa nga naman tignan. Actually, kung titignan lahat ng mga tao dyan, kahit ay mga professionals, kahit ay mga mayayaman, ganyan ang kalagayan. At tayo mga kapatid na tayo, mga hinira ng Panginoon, dapat makita mo yon yung ganong sitwasyon nila. Amen. Kaya nga minsan, ito yung lagi kong nililinaw kailangan matuto tayong tumingin sa mata ng Diyos. Huwag niyong titignan ang mundo sa the way na paano lang na-present ang buhay sa mundong ito. Paano ba na-present ang buhay sa mundong ito? Mayaman yan. Tayo mahirap lang. Sila may pinag-aralan. Tayo wala. Diba? Kaya tuloy, kung ikaw ay papasok ka sa ganung anggulo, mamimisalign ka.
Mawawala ka sa point ng gospel. Kay God, walang difference. Amen? Lahat tayo ay isa ng kalalagayan sa Panginoon. Kay God, doon na masisira lahat eh. Lahat ng dividing walls. Mawawala na yung mayaman, mawawala na yung mahirap, mawawala na yung mawawala lahat eh. Yung partition na ginawa ng tao sa ibabaw ng daigdig. So tayo, doon tayo lalagay. Amen? Doon tayo puposisyon para maipresent mo ng malinaw yung salita ng Panginoon sa mga tao. So ipinakita, kaya inimbitahan ng Panginoon yung mga tao dahil pagod na sila sa kailang buhat-buhat na kasalanan na wala nang ibang wala naman silang pwedeng pagpasahan nun kasi hindi nila alam yun. Actually, hindi nga nila alam yun eh. Tama po ba ako? They are blinded of their true conditions. They are not aware that they are dead in their sins. Tama ba? They are not aware that they are slave of sin. Tama ba? They are not aware na sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Tama? Hindi sila aware na sila ay cut off sa Diyos. So, yung mga ganong katotohanan, marami pa, dapat ganon natin tinitignan ang mga tao sa paligid. Amen. So, never compare yourself to them. Kasi ikaw ay hindi ka na katulad nila. Amen. Tayo ngayon ay kabilang na sa kingdom ng Diyos. Meron na tayong bagong kalalagayan. Bagamat dati, kabilang din tayo doon sa luma nating kalalagayan. Kaya nga lagi sa pagtuturo, lagi kong ina-emphasize yan yung luma at bagong kalalagayan. Very important kasi yung point na yon para maipresent mo ng tama yung gospel ng Panginoon. Para yung tao ma-realize, oo nga no, dati ganito. Kasi pag ikaw ngayon, Kristiyano ka na, at hindi mo pa na-identify sa sarili mo yung bago mong kalalagayan, isa lang ibig sabihin yan. Andun pa rin yung talukbong sa mata mo. Kasi hindi mo nakikita yung difference eh. Tama? So, ang difference natin sa dati nating kalagayan, napakalayo. Tama? Yung ating bagong kalagayan sa Panginoon, kasi dati nandito ka sikat ni-raise ka na sa heavenly places. Okay, napakalayo talaga Diba? From darkness to light. Ang tawag po dyan sa pagtuturo is antithesis. O yung tinatawag na the great contrast. Black and white, di ba? Contrast na siya. Yun yung ating bagong kalagayan. Okay. So, ito pong invitation ni Christ na to na come unto me, all you who are heavily laden, ay panawagan ng Panginoong Diyos sa mga tao at siya ay nag-o-offer ng rest. Amen? Alam niyo ba pag pinag-usapan niyo ang rest, you are also talking of peace. And when you are talking with peace, you are also talking of joy. Kasi inseparable po yan. Nakakalungkot na ngayon, alam nyo, saan mo na lang ngayon nababasa yung rest in peace? Sa tingin mo, rest in peace siya doon kapag siya ay namatay? Wala. Hanggang lapidan na lang. Samantalang, yung rest and peace and joy is a present status ng mga anak ng Panginoon. Kasi ganito yun dati enemy tayo ng Panginoon, di ba? Enemy of God tayo. At dahil kay Christ, nagkaroon ng reconciliation because of the atonement of Christ. So, ang unang-unang nagkaroon ay yung kapayapaan sa Diyos. Nung nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos, tinuruan din tayo makipagpayapa sa lahat ng tao sa paligid natin. Okay? At dahil pumayapa na yung buhay mo, payapa ka na sa Diyos, inuna mo yung kapayapaan sa Diyos, magkakaroon ka ng kapahingaan. Saan? Sa kasalanan. Magkakaroon ka ng kapayapaan even sa mga enemies mo. Amen. Ano ang resulta? Joy. Kaya inseparable yan. Iyan ay isang kondisyon ng mga nakasumpong sa Panginoon. Peace, rest, and joy. Parang coin yan na inseparable yan.
Side by side, nandoon yan. Kaya pag sinabi mong Kristiyano yan, unang-unang papasok, ay may kapayapaan na yan. Amen. Dahil kay God nag-umpisa ang kapayapaan. Tatandaan nyo, ang kapayapaan ay hindi nag-umpisa kahit na kanino. Ang kapayapaan nag-start lang kay God. At kapag ikaw ay nagkaroon ng kapayapaan kay God, definite yan. Result yan, papayapa ang lahat sa paligid, pati sa mga hayop. Tama? Kasi hihinto na yung paghabi ng kasalanan. And the result niyan is rest. Kaya nga, tama yung sabi ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Yesus, and you will know the truth. And the truth will set you free. Amen. Yan lang. Yung, alam nyo ba, ito tatandaan ninyo, no? Sa may Bible kasi, madalas natin ma-encounter yung salitang truth. Amen. Even nung si Jesus ay nasa harapan ni Pilato. Di ba? Sabi niya, nagpunta ako rito to testify about the truth. Nagtanong si Pilato, what is the truth? Kahit na ikwento ni Jesus Christ yung truth, hindi niya rin maintindihan yung truth. Why? Kasi siya, at ang lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig, tulad din natin noon, nandun na tayo sa lies. Ano na tayo, binulag na tayo ng kasinungalingan. Ano ang ibig kong sabihin ng truth? Pag sinabi mong truth, we are talking about reality. Okay. Ano ang pagkakaintindi nyo sa salitang reality? Madalas ko mabanggit sa mga preaching ko. Ano yung reality? Yung katotohanan ng buhay. Ang mundong ito, tatandaan nyo, ay bumagsak sa kasalanan. At dahil sa kanyang pagbagsak sa kasalanan, napahiwalay na siya sa Diyos. At dahil napahiwalay na siya sa Diyos, kamatayan na umiral sa kanya at kadiliman. You cannot separate death and darkness. Kaya nga sa life, hindi mo pwedeng i-separate yung life. Life and light. Na-encounter niyo sa may Bible, di ba? Oo. Life and light, death and darkness. Ang mundo ay nasa ganung estado, nasa kadiliman. So wala silang makita. Blinded na sila sa reality. Ang alam nilang reality, basta maghanap buhay ka, parang ikaw lang yan, parang ikaw lang naghahanap buhay. Pero hindi niya nakikita yung reality na merong Diyos na nagsusustain sa kanya. So that is the reality. Para mas maintindihan nyo kung ano yung reality, kasi ang reality nila sa mundong ito, ganito. Kung ano yung nape-perceive ng 5 senses. Nakikita ng mata, narinig ng tenga, yung naaamoy mo, nararamdaman mo, o naralasahan mo. Na based on your observation and experiences, that is your definition of reality. E paano mo i-explain yung supernatural? Paano mo i-explain yung creation na si God nagawa ng langit at lupa? Hindi mo man na-observe yan. Wala ka naman doon. Okay, magkakaintindihan tayo. Pero kayo ba'y naniniwala na ginawa ni God ang langit at lupa? Kayo ba'y naniniwala na kayo ay ginawa ng Panginoon? Mula sa labok. At bakit kayo naniniwala doon? O ngayon, lahat ng sinabi ng Diyos, therefore, is the reality. Yun ang totoo. Ang mundo ay nagpe-present ng ibang realities. The only realities ay yung statement ng Diyos. Lahat ng lumabas sa bibig niya is reality. Ang mundong ito ay wala sa reality. Disconnected sa reality. Ang mundong ito is living in fantasy, illusion, delusion, and insanity. That is the opposite of reality. Tatandaan, this is very important. At kung kayo tagapagturo, dapat nakikita nyo itong katotohanan ito. Kasi ang mga taong dinidisciple mo, cut off yan sa reality. Ang alam na lang, siya lang yun. Hindi niya alam si God. Hindi siya aware sa may judgment. Hindi reality sa kanya yan kasi hindi siya naniniwala doon. Ako pinapaniwalaan niya, gumawa sa kanya unggoy eh. Galing siya sa unggoy eh. Out of reality ang tao. So ngayon, kaya nga, nung iniimbitahan ni Christ ang mga tao, awang-awa siya sa kalagayan. Kasi disconnected sa reality. They don't know what is reality.
Kahit na ipaliwanag ng Panginoon kay Pilato kung ano yung reality o yung truth, hindi niya maintindihan. Ang makakaintindi lang ng reality ay yung mga taong tinawag ng Panginoon, yung mga taong nakapasok sa kanyang kingdom, sila lang nakasumpong ng reality. Alam niyo ba kayo ay naibalik na sa reality? Naibalik na kayo sa reality. Amen. Iyan ang inyong bagong kalalagayan. Hindi na kayo disconnected sa reality. You are now living in the reality as long as you believe in every word that proceed out of the mouth of God. Kasi yun ang reality. Kaya pag sinabi ni God sa may Bible, ang masama ay paparusahan, ang masama ay mamamatay sa kanyang kasalanan, paniwalaan mo yun. Kasi yun ang reality. Ang sasabihin ng mga disconnected sa reality, walang judgment. Tao lang ang gumawa ng Bible. O yan, disconnected sa reality yan. This is very important para tayo ma-sharpen tayo, lalo na sa pagtuturo at sa pagkaintindi sa salita ng Panginoon. We are dealing in a very difficult situation sa mundong ito. Okay. So, kita mo nyo yung statement na lang nito. And you shall know the truth. And the truth shall set you free. Eh, yung mga Pariseo nun, bagamat religious sila. Oh, sino sabi sa yung alipin kami anak kami ni Abraham. Ang sabi ni Jesus, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At kapag ikaw ay slave ka ng kasalanan, disconnected ka sa reality. Kasi, akala mo kasi ang reality, yung to give pleasure dito sa sinful flesh. Pero yung namumuhay sa reality, alam niya, hindi ka na dapat mamuhay dyan. Kinamumuhian niya ng Panginoon. Kaya mahalaga yung mga statement ng Panginoon eh. So, sa reality, ganyan ang kalagayan ng tao, buhat yung kasalanan niya. Amen po ba? Nakakaawa ba yung ganyang kalagayan? But that is the reality. Pero ang tao ba, alam niya na ganyan kalagayan niya? No, they were disconnected sa reality. Di ba? So nakakaawa ba talagang kalagayan nila? Naintindihan na ninyo kung bakit inoffer ni Christ, come unto me, all you who are heavily laden, and I will give you rest. Kasi wala silang makita. Kaya dinescribe sa may Bible kaya ng kalagayan, nangangapa, groping in darkness. Wala silang makita. Wala silang hope. Disconnected na kay God eh. Kaya mahirap yung ma-disconnect kay God. Hindi lamang yung na-disconnect ka sa life, na-disconnect ka sa light, na-disconnect ka sa reality, at sa marami pang bagay. Disconnection yun, pag ang tao wala sa Panginoon. Disconnection sa lahat ng bagay na itinakda ng Diyos sa mundong ito because God is the author and the creator of this heaven and earth. Si God ang nakakaalam ng reality kasi siyang gumawa ng lahat ng bagay. So, mabigat na statement ito, kapatid. Mabigat na, Kaya nga, ipinapakita ni God, ni Jesus Christ, yung reality. Sabi niya, everyone who commits sin is a slave of sin. Pinarealize niya yan. Parang siya makapaniwala. Hindi totoo yan. Sabi ng ganun. The slave does not remain in the house forever. The son does remain forever. So if the son sets you free, you are free indeed. Totoo ba yan? Yes! That is reality. Basta tatandaan ninyo, simple lang naman eh. Believe in every word that proceed out of the mouth of God. Pag pinaniwalaan mo yan, then you are really connected sa reality. Okay. Kaya nga tayo naniniwala na mayroong day of judgment. Naniniwala tayo na babalik ulit si Jesus. Kasi sinabi ni God yan eh. Nasa may Bible yan eh. Na tayo tumanggap ng Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo ay katak ng ating seal ng Panginoon sa atin, ng ating kaligtasan. Seal ng ating pagiging anak ng Diyos. That's the reality. Reality of life. Amen. Kaya nga yung topic natin ng Sunday, kapag sinabi ng Bible, tayo ay tulad ng cedar tree. O yun ang reality yun. Pag sinabi niyang full of sap, evergreen, totoo yun. Reality yun kasi siya yung author ng lahat ng bagay. Siya yung creator of everything. Ito, this is very important na makapag-open ng eyes ninyo. Lahat na nakasulat sa may Bible,
ay testimony of God about reality. Lahat na nakasulat dyan. Kaya napaka-importante, kapatid, na isa sa anak ng Diyos na nagbabasa nito, kasi naiintindihan mo kung ano yung reality. Kasi this world is disconnected sa reality. Amen. Tignan niyo yung mga bakla tomboy, yung mga LGBT. Woo! Talaga, okay lang ito, mahal kami ng Diyos. Disconnected sa reality. Yung ating mga politicians, yung ating mga lawmakers, anong expect mo sa kanila? Mga disconnected sa reality. Akala nila by their strength. Nakalimutan nila na mayroong Diyos na subject sila kay God. Disconnected sa reality eh. So dapat tayo mga Kristiyano, hindi dapat ganun kalagayan natin. Amen. Kasi naibalik na tayo sa reality eh. Amen. Kaya nga, kunyari ako, para makita mong reality, kunyari ako ay isang lingkod ng Panginoon, inatasan niya ako na pumunta sa isang lugar para mamahayag. Ang reality noon, sinabi ng Panginoon na susuportahan kita kasi ako nagsugo sa iyo. Yung pastor, hindi siya mag-isa na sumusugo doon. Kasama niya ang Panginoon. Yun ang reality. Hindi lang siya mag-isa doon. At si God na magsusustain ng lahat ng pangailangan niya kasi yun ang reality eh. May sundalo na ba kayo nakita na siya bumili ng baril niya? Siya bumili ng boots niya? Meron ba kayo nakita? Wala, hindi po ba? Lahat yun provided ng government. Eh, sino ba yung government natin? Si God. O yan. Maganda makita nyo, eye-opener yan sa, sa paghayo. Kailangan mo makita si God eh. Huwag kang titingin sa mata mo, tumingin ka sa mata ng Panginoon. Huwag kang mag-rely sa may 5 senses mo. Kaya nga, ang faith ganito. Ang faith is not what you see. Ang faith is what you believe. Faith is not by feeling. Uy, tumataas yung balahibo ko. Nalalamig ako. Uy, maintang pakiramdam ko. Iba-iba yung confession nila eh. It is not but what you feel, but what you believe. Ano yung pinapaniwalaan mo? Every word that proceed out of the mouth of God. Kasi yun ang reality. Okay. So mag-proceed po tayo. Sabi nga ng Panginoon sa may Isaiah, there is no peace for the wicked. Yan ang katotohanan. So, yan yung condition, kapatid, na ipinakita ng Panginoon na kung bakit nga ino-offer, come unto me, all you who are heavily laden, and I will give you rest. Gusto ng Panginoon na makapagpahinga sila. Kasi pagod na pagod sila, disconnected sa realities of life. So ngayon, amen. Kaya nga, yung teksto na yon, hindi yun para sa mga believers. Amen. Iyon ay para sa mga wala pa sa kingdom ng Panginoon. Kasi tayo, pag ngayon, yung ating kalalagayan ngayon, kapag tayo ay meron ng problema, meron tayong Diyos na malalapitan eh, hindi po ba? Meron tayong Diyos na malalapitan pag may problema ka na ngayon. Kahit na down ka, meron ka ng Diyos na malalapitan. Noon kasi wala. Wala kang matakbuhan. Malinaw yan sa Ephesians chapter 2. You have no God. You have no hope. Hindi ka kabilang sa Commonwealth ng Israel. Wala kang mamanahin kay God. Yan ang kalagayan ng mga tao na wala sa Diyos. Pero sa atin ngayon, ibang-iba na ang ating kalagayan. Okay. Hindi na tayo slave of sin. Amen. Uulitin ko, ang Kristiyano ay hindi na siya slave of sin. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi statement ni Jesus Christ yan. O bakit may mga struggles pa tayo minsan sa ating mga kasalanan? How do you reconcile that word? Di ba ang Kristiyano may struggles pa siya? Minsan nag-struggles tayo sa galit, nag-struggle pa tayo minsan sa mga ganito-ganito, sa mga ibang mga issues. So, sa tingin mo ba, hindi na totoo ito dahil doon sa nararamdaman mo, nararanasan mo? Ha? Huwag nyo ilalagay sa peligro yung salita ng Panginoon. Paniwalaan nyo kasi statement niya yan eh. So, ganun yung pagkahasa, no? Believe in every word of God. Yung struggles natin, mga kapatid, tayo napatawad din kasalanan natin. Yung ating kasalanan na lang, yung sinisettle natin sa sarili natin, forgiven na yung kasalanan natin eh.
Malinisan ka na, kapatid. Actually, sealed ka na hanggang sa day of judgment eh. Di ba tinalakay ni Brother Rick? Nalala niyo yan? Kasi kung idedepende mo sa sarili mo, yung ano mo, ay, hay na haya ko ngayon, ligtas ako, lolo ko ngayon, pupunta akong impyerno. Eh, hindi ganun ang faith. Hindi ganun yung salvation ng Panginoon. Consistent yan, regardless of your struggles in life. Amen. Kaya nga, ganun. Ang Kristiyano kasi roller coaster yan. Witness tayong lahat dyan. Hindi pa ba? Lahat tayo ganyan, may ups and downs tayo eh. So, kaya nga, hindi yun ang basihan ng Panginoong Diyos. Ang basihan ng Panginoon ay yung finished work niya sa cross. So, sinettle niya na once and for all yung ating mga kasalanan because of His atonement. Nabayaran na in full yung mga penalties natin. Yung kasalanan natin. Ang tandaan kasi yun yung reality. Okay? So, ano yung hindi reality? Yung sasabihin mo na, magkasala ko, hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. Yan ang lie. That's not reality. Amen? Paniwalaan mo yung salita ng Panginoon. Kasi, magandang makita mo yung trabaho ng Panginoon para magsisi ka sa yung kasalanan pag nagkasala ka. And then, balikan mo. Kasi the righteous may fall. Anong sabi ng statement? Doon ba nag-end John? He will rise up 7 times. So, kita mo yun. Yun ang gospel. Paniwalaan mo yun. Kay God, hindi mahalaga yung pagbagsak. Ang mahalaga yung pagbangon. Kasi tinawag ka niya, tas ang calling, balikan mo yung calling mo. Yun ang kay God. Hindi yung pagbagsak. Huwag kayong mag-concentrate sa pagbagsak. Kaya nga, inanan ng Panginoon yung repentance eh. It is a gift for all of us. Kung magkasalak, bumalik ka. Huwag ka nang lumangoy-langoy dyan. Huwag mo nang enjoy yan. Hindi tayo yung di ba, yung pig, di ba, nag-enjoy sa putik pag nalublob. Hindi tayo ganun eh. Para doon na tayo. Balikan mo yun. Balik ka doon. Okay? Okay, so, sa ibang topic na lang natin yun. Baka mapunta tayo, ma-divert tayo kung saan-saan eh. Okay. So, nung sinasabi ng Panginoong Yesus, nung ini-invite niya, yung mga tao, actually sabi niya, take my yoke upon you, kasi nga yung yoke ng Panginoon is light. Di ba? Magaan yung kanyang pamatok and the burden is light. Unlike doon sa may dati ng kalagayan, yung mga tao na outside sa kingdom of God, hirap na hirap. Amen. Kasi bakit? Sino ba yung master? Kasi yung yoke, ang naglagay ng yoke, yung master mo. So ito, sinasabi diyan magpapalit ka ng master. Di ba? At change of status. Dati kung ang master mo si Satan, this time ang master mo na sa Panginoon. Si Satan may pamatok, ang Panginoon may pamatok din. Pero yung pamatok niya mas magaan. Kaya nga ang slavery sa may Bible, iba yan. Ganito ha, kasi pag pinag-usapan natin slavery, ano na sa mind mo? Naku, cruelty yan. Tyranny yan. Oppression yan, di ba? Yan nasa isip mo. Kasi yung Western orientation natin, ganyan ang slavery. Sa may Bible, alam niyo ba ang mga slave? Ayaw nang umalis sa amo niya. Ayaw nang umalis. Kaya ang ginagawa ng amo, bubutasan yung tenga niya para tanda na sa kanya na siya forever. Ang iba, ang slavery sa may Bible, nandoon yung karapatan mo, may property ka, may dignity ka, may honor ka, may rights ka. Eh, ang slave sa Egypt, hindi ganon. May isang pag-usapan natin yan. Yung slavery, biblical slavery. Kasi ang ganda niyan eh. Tawag na sa ating slaves of Christ eh. Di ba? Gusto mo yung estado na yun, di ba? Nagpabutas ka ng tenga sa Panginoon. Tanda na pagmamayari ka ng Panginoon. Slave ka ni Christ. Yun ang pagkakaiba ng slavery. Okay, so, sabi ng Panginoon, for my yoke, mag-change ka ng status. Una, a change of master. Okay? So, pag nag-change ng master, mag-change ka ng yoke. Kaya nga doon ang pinag-usapan, hindi lang yung pamatok. Sino ba yung mas gusto mo? Yung dati mong master, kasi pag ginusto mo yung master, yun nagbibigay sa'yo ng yoke. So, magkakaroon ng exchange. Amen. Yung mga tao, bakit ayaw umalis, tinatawag mo sumigas sa Panginoon? Hindi na maiwanan yung pagiging bakla, hindi na maiwanan yung pagiging tomboy, hindi na maiwanan yung pagbabartik, hindi na maiwanan ng bisyo.
Tama? Gusto nila, sa madaling salita, yung dati lang master. Comfortable na sila doon sa slavery nila. O, tama? Pero bakit iba yung kwento natin? Tinanggap natin yung bagong master eh. Kinamuhian natin yung ating master eh. At nagbago estado natin. Actually, mas malaya nga tayo ngayon eh. Kaysa dati, halipin tayo ng lahat ng misery. Oh. Kaya nga sabi rito, ang bago nating master is not tyrant. Hindi siya malupit. Sabi nga ng Panginoon, I am gentle and humble in heart. Kaya nga makakasumpong ka ng kapahingaan ng iyong kaluluwa. O diba? Ang ganda, diba ba? Ibang-iba, no? Kasi ako, lagi ako nanonood niyan, yung mga western movie, yung slavery, yung mga negro, alipin ng mga Amerikano, talagang para nilang property yun. Pag binaral nila yun, wala na yun. Tapos pag i-rape niya yung anak ng babae, asawa na, wala magagawa yung asawa ng slave. Grabe yung slavery. Cruelty, evil, demonic yung slavery nila. Hindi ganun ang biblical slavery. O, maaaring ngayon nyo na na-encounter yan, di pa ba? Ang ganda niyan, sarap na topic yan eh. Di ba? Pag-slave ka ng Panginoong Yesus, ayaw mo nang umalis. Amen. Hindi katulad sa yung western na slavery, pag pinag-uusapan yung slavery, kaya nga naalala ko si Barack Obama noon, nung senador pa lang siya, i-apply ba natin yung Bible sa ating legislation, ng batas natin? Okay ba sa inyo yung slavery? Ganun, kasi ang mindset niya, akala niya yung mindset ng yung slavery ng western culture na torture. Amen. Biblical slavery is very, very good. Amen. Okay, kaya nga sabi nga rito sa Colossians chapter 1, verse 12 to 14, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light, for He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of God, to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption and forgiveness of sin. Alam nyo ba ang sistema para, kunyari, slave ka na ng isang master? Para, hindi ka basta-basta makakalis doon kasi binili ka niya, property ka niya eh. Kailangan bibilihin ka. Bibilihin ka sa malaking halaga. Kaya nga ang tawag sa salvation natin is ransom. Binili tayo sa malaking halaga para maging slave tayo ni Christ. O, kita mo yun? Yan yung mga katotohanan ng Biblia. Okay. So, sabi nga rito sa may, sa may 1 Corinthians 7:22. Sa Panginoon, ganito ang estado. For he who was called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Kung ikaw daw slave, kasi nung time niya may mga slave pa eh. Pero declared na siyang malaya sa Panginoon. Pero, likewise, he who has called while free is Christ's slave. O, pag malaya ka na, alipin ka naman ni Christ. So, nawala ka ba sa slavery? Hindi, nag-change lang ng slavery. Nag-change kasi ng master. So, yun yung idea about dito sa may verse na ito. Ang ganda, hindi po ba? So ngayon, kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag na kayong paalipin pa, huwag na kayong ibig sabihin dito sa text na yan, it was for freedom that Christ set us free, therefore keep standing firm, and do not be subject again to the yoke of slavery. Anong sinasabi dyan? Ang sinasabi dyan, never again, nababalik ka sa dati mong master. Kasi tyrant yun. Kaya pag ang isang tao, na matapos siya na maranasan yung goodness ng Panginoong Yesus, tapos bumabalik pa sa kanya kasalanan, yan yung estado niya. Parang ine-embrace niya yung, namimiss ko yung dati kong master, yung nilalatigo ko. Diba? Amen po ba? So tignan mo yan, ito po mga kapatid, kaya nga, sa may Bible, madalas yung ma-encounter, even in the book of Gospel, yung salitang slavery. Yung Christian slavery at saka evil slavery. Pinag-uusapan yan. Kasi sila noon sa mga panahon ito, aware sila sa issue ng slavery kasi may mga slave noong mga time na yon. Eh ngayon, wala na tayong alam sa slave ngayon eh. Amen. Ang slave is property. Amen. Minsan, tatopic po natin yan. Kaya nga,
Sabi ng Panginoon, sa Romans chapter 6, mahabang discussion nito, i-shortcut na lang po natin, sinasabi ni Apostol Pablo na ikaw ang tao daw nagiging slave doon sa may, kung kanino mo pinipresent ang iyong sarili. Okay? So, kung ikaw ay, kung ipipresent mo ang sarili mo sa kasalanan, magiging slave ka ng sin, ng impurity and lawlessness and further lawlessness. Pero pag pinay-present mo ang sarili mo sa Panginoon, ikaw ay nagiging slave ng righteousness. Yung pong pinag-uusapan dito. Kaya nga, sinasabi ito yung katotohanan na tayo, ang katotohanan, ang reality, ikaw ngayon ay malaya na. Kasi niransom ka. Binili ka nung pinaunlakan mo yung invitation ni Christ na come unto me those who are heavily laden and I will give you rest. Niransom ka niya, binili ka niya with a price. Pinag-usapan natin nung last Wednesday yan na napakamahal ng payment niya sa atin. Amen? Napakamahal ng payment. And then para lamang maging slave ka ng Panginoon. At kapag slave ka ng Panginoon, you are a slave of righteousness. Ibig sabihin, ang vocabulary mo na is all about righteousness. Ang orientation mo na righteousness lahat na. Yung dealing mo sa mga tao, righteousness na. Kasi you now belong to the world of righteousness. Kasi iyan yung sambayanan ng new master. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya nga, nalala ko may kanta tayo niyan eh. I'm free to be the servant of the Lord. Di ba? Totoo po yun, yung kantang iyon. Kasi, yun ang katotohanan. Tayo ay pinalaya ng Panginoon sa tyrant na master. Sinira niya yung yoke ng evil master na yun at binigyan tayo ng dignity nung tayo napailalim sa kanya. For what purpose? Upang tayo ay maging alipin ng katuwiran. So, yan ang bukang bibig ngayon natin. Di ba? Kaya lagi natin binabanggit yan eh. Hindi nawawala yan sa mga bokabularyo ng Kristiyano. Ang Kristiyanong hindi oriented sa righteousness ng Panginoon ay taong hindi niya pa nakikilala yung kanyang master. Amen. Kaya nga, ito, this is very important. Nasa concluding na po tayo. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ganito, take my yoke, yung ino-offer niya sa atin, yung kanyang, mastership. Di ba? Sabi niya, take my yoke, and, yun. Hindi lang yung take my yoke, Hindi lang yung exchange of yoke. Meron ka pang gagawin eh. Ag-adal ka. Ha? Sige, mamaya i-research ko yan. Actually, meron na akong Ilocano Bible dito. Mag-ready kayo sa sunod. Mag-Ilocano tayo. Tayo kay Pastor Lando, nag-Ilocano ako sa may may kodigo ko eh. Diba? Actually, ganito. Kasi nga, pag ikaw ang bago mong kalalagayan, pag ikaw ay nasa bagong master na, ngayon, wala na yung dati mong yoke, yung dati mong hirap. Yung misery mo, wala ka na doon. At ngayon, ikaw ay nandun na sa stage na kung saan ikaw ay ninonorisan ng Panginoon. Nilinisan ka, dinamitan ka, wala ka ng kadena. Yung mga latigo mo sa likod, marka na lang yun, peklat na lang yun. Tatak ng dati mong kalalagayan. Pero ngayon, mayroon ka ng binigyan ka ng lupain, meron ka ng sariling property, ikaw ay tawag na sa'yo, sir, ma'am, dati naman tawag sa'yo, hoy! Iba yung dati mong kalalagayan. Pero ngayon iba na, di ba? Ibig sabihin, meron ka ng dignity. May honor ka na binigay ng Panginoon. May integrity ka na. So, ang dami ng bagong bagay, Kaya nga, napakalaking bagay yung nakita mo yung dati mong kalagayan at bago mong kalagayan at yung kaisipan na dapat dito na ako namumuhay sa bagong kalagayan bilang isang malaya. Hindi na yung alipin ng kasalanan kasi ayaw ko na sa luma kong master. Gusto ko, I love my new master, ang Panginoong Hesus. Okay, so kailangan ko maintindihan yung daan niya. Kailangan kong matuto. Amen po ba?
Kaya sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Ang Kristiyano nag-aaral yan. Di ba? Walang tigil yan sa kakasaliksik ng kalooban ng kanyang Panginoon. Kaya ganyan tayo, aral tayo ng aral, basa ng Bible. Kasi inaalam mo yung iyong bagong kalagayan, ano-ano ba yung, sino ba tong aking master, at ano ba yung kalooban niya para sa akin. Pinag-aaralan na yun. Mahalaga yan, kaya kita mo yung mga statement niya. Sabi niya, sabi nga sa may Psalms chapter 1, alam niya, di ba? Blessed are those, sabing ganon, whose delight is in the law of the Lord, and His law, He meditates day and night. That is the attitude ng mga taong nakapasok sa kingdom of God. He meditates the word of God. At iba nagliliwanag yung salita ng Panginoon para yung liwanag at ilaw niya talaga namang nakapagbibigay ng joy sa heart. The law of your mouth is better than 1,000 gold and silver pieces. Samantalang sa'yo, saan ka noon? O yung mga sa mundo, offer ng mundo, yung riches ng mundo. Ngayon iba na ang kayamanan mo na salita ng Panginoon. Nagbago, ibang-iba talaga, light and darkness talaga. Amen. Praise the Lord, how blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. Alam mo, iba yun Yung mga estudyante ng Panginoon, yung nag-aaral sa Kanya, He delights in His law. He delights in His commandments. At kaya naman tayo pinagpala rin ng Panginoon kasi yun ang attitude ng heart natin We delight. Ang sarap. Pag-aralan ng salita ng Panginoon, ang sarap. Pagbulay-bulayan nito. Alam mo, ang habang panahon ng pag-aaral, pero itong after mula nung year 2001, nung nag-start tong gawain, magpahanggang ngayon, nasa 20 years na tayo. Diba? 20 years. Walang katapusang pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ang inaani na natin lahat ng pag-aaral natin, di ba? Talaga ngayon, pinapakita ng Panginoon parang sabi sa Proverbs, paliwanag ng lahat ng bagay. Amen? Mas nakikilala na natin ang Diyos natin ngayon. Yung kanyang mga salita talagang nabubuo na sa puso natin. Okay. So, dito tayo magwawakas. So, ang mga taong nakapasok sa kaharian ng Diyos, ang kanyang buong buhay na is kingdom-driven. Yun na ang kanyang motivation. Kasi bahagi ka na ng kingdom Di ba ikaw? Kunyari ikaw, dati kang slave, hirap na hirap ka. Tapos inampun ka ng isang mayaman, pinalaya ka, binayaran ka, binili ka doon sa dati mong master. And then pinakutungan ka ng mabuti. O, di ba? Tapos dito ang tuwa ka na naranasan mo. Ngayon may dignity ka na, binihisan ka ng gano'n-gano'n. Tapos nakikita mo ibang mga tao na katulad mo rin dati. Nandun ngayong habag ko. Naku, yung mga kaibigan ko, yung mga kapatid ko, dati nandun sila. Di ba? Parang gusto niya rin, that since nag-generous itong master niya, at willing siya na bumili pa ng ibang slave, o di ba, i-repair mo yun, yung ibang mga dati mong kasamahan. Kasi gusto mo silang mahango rin doon. So tayo ngayon, ang ating goal na ngayon must be the kingdom of God. Kasi tayo, napapasok tayo sa kingdom of God Kaya, ang commandment din ng Panginoon, ito yung Great Commission na alam natin. Di ba? Ang dadalhin mo na ngayon sa mga tao ay yung kingdom din ng Panginoon kasi nakapasok ka dyan naranasan mo yan Kaya hindi ka dapat maging madamot. Amen. Naranasan mo yung goodness ng Panginoon, naranasan mo yung kanyang forgiveness, naranasan mo yung kanyang kapangyarihan, naranasan mo yung katapatan ng Panginoon, and then you want to share it to others. So, kaya dapat ganito mga kapatid. Ito yung maging objective natin. Hindi dapat mag-end lang sa'yo yung salvation ng Diyos. We are called by God to extend yung salvation sa iba. Kasi hindi magiging complete yung purpose ng Panginoon kapag na-stuck lang sa'yo yung salvation. Kaya mahalaga sa bawat Kristiyano na humayo. Amen?
Share the good news. Mag-invite ka rin. Mag-invite ka rin. Huwag kayo maging madamot. Amen? Nung naalala niyo yung topic natin, yung Valley of Dry Bones. Di ba? Makikita mo na pinakita sa'yo ng Panginoon, puro patay. What will you do? Di ba? You will desire also life para sa mga tao, sa mga paligid mo. Gusto mo rin silang mabuhay. So, in the same way, gagampanan mo ito. Amen po ba? You will also bring the kingdom of God to those people kasi ang kingdom of God is life, freedom, light, hope, and eternity. Blessing. Iyan ang lahat ng laman ng kingdom ng Panginoon. Natanggap natin lahat yan. So ngayon, dalhin natin sa iba at maging excited tayo na maging partakers ng kingdom na ito. Amen po ba? So purihin ang Panginoon and I pray na meron tayong nakapulutan mahalagang aral sa gabing ito. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga kahanga-hangang mga gawa. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa lahat ng katotohanan ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na hindi kayang sukatin ninuman sa amin. Lord, kung iisa-isahin namin ang iyong pag-ibig na iniukol sa amin, Lord, malulula kami sapagkat napakarami. Hindi namin kayang bilangin. Lord, kaya pa kami nakakatayo ngayon dahil sa iyo. Dahil ikaw ay mabuting Diyos, tapat sa iyong mga salita, mapagmahal at maunawain. Hindi mo kami pinatulan sa aming mga kahinaan at kamangmangan. Bagkus, inalalayan mo kami. Inunawa mo kami sapagkat you know us na kami ay nanggaling lamang sa alabok. Kaya nga, Panginoon, napakasagana ng habag mo sa aming lahat. Kami ngayon ay nananatili pa dahil sa katapatan ng iyong mga salita because of your commitment to your holy name. Yan ang reason ng aming patuloy na existence. Kaya nga, Panginoong Diyos, salamat po na kami ay niransom mo at inilipat mo ng iyong kaharian from darkness to light, from slavery to freedom. At ngayon, O Lord, nakabalik ka kami sa aming mga sarili. Nakabalik ka kami. Meron na kami ngayon integridad. May dignidad na kami. May honor na kami, Panginoon. Nirerespeto na kami ng mga tao ngayon, Panginoon. Hindi tulad noon na kami mga pag-alagalang mga lasenggo, na mga irresponsableng mga tao. But now, Father God, we are free. As your servant, as a slave of righteousness. And Lord, we glorify your name sa lahat ng katotohanan ito. Because these are truths. These are the realities of your kingdom. And Lord, nawa, maging motivation namin na kami magpagamit din sa iyo. Maging ready vessel para sa pagpapahayag ng iyong mga salita sa mga taong wala pa sa iyong kaharian. Nawa, Panginoon, samahan mo kami at pagpalain po kami, Ama. Salamat po sa lahat ng tinuro mo sa gabing ito. Sambahin ka, Ama. Hallelujah. In Jesus' name, Amen.